Metro Manila. natin kanina hanggang sa mga oras. Mahigit na sa 6 ang naiulat na namatay dahil sa pinagsamang epekto. Lagpas taong baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Southern Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa halip daw na makatulong ang umano'y flood control project sa lugar, nakaperwisyo pa ito sa mga residente. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. live mula sa Bacoor, Cavite. Hannah, kamusta ang sitwasyon dyan? George, nakaranas tayo ng bahagyang pag-araw dito sa Bacoor, Cavite. Pero naramdaman naman yung magdamagang ulan kagabi. Narito ako ngayon sa kahabaan ng Aguinaldo Highway dito sa Bacoor kung saan nasa humigit kumulang 2 hanggang 3 araw ng binabaha. Nagpupulot si Rafi ng ilang mga materyales na napinsala ng magdamagang ulan sa may San Antonio Valley sa Parañaque. Nahaluan kasi ito ng makakapal na putik at basura matapos umabot lampas tao ang baha sa kanilang lugar kagabi. Napinsala ng baha ang pinundar at pinagagawa niyang 2 palapag na gusaling ito at ilang bag ng semento ang kailangan niyang bilhin ulit. Reklamo ni Rafi, tila nakaperwisyo raw ang isang proyekto malapit sa kanila. Since they constructed this flood control, it become like cut vision here. This flood control doesn't help but destroy our livelihood here, you know. Sa tapat ng bahay ni Rafi, umabot din sa railings ng covered court na ito ang mga basura. Ngayong maingay ang flood control scandal, mensahe ni Rafi sa mga politiko, isipin daw ang kalagayan ng publiko. And they should change their attitude, their greed, because, you know, money is nothing, you know, when life is gone. Nilusong naman ng rider na si Ronnie ang parehong baha sa San Antonio Valley nang abuti ng hanggang leeg na baha bago makauwi sa kanilang tahanan. Iisa lang ang Parañaque sa mga naapektuhang lugar ng habagat sa South. Kita sa CCTV footage na ito ang pagragasa ng baha sa Kawit, Cavite, Sabado ng gabi nang mag-rescue ang 2 residente ng isang bata. Rinig ang lalaking nagsasabing marami pang bata sa makitid na daanan na ito at sabi ng uploader, nahirapan daw kahit ang mga rescuer gumamit ng lubid. Lumutang naman ang karamihan sa mga kagamitan sa bahay ni Cristel sa Imus, dala ng hanggang bewang na baha. Kahit mga sapatos at kitchenware, kabilang ang ref nila, apektado rin. Hindi na raw alam ni Cristel kung sino ang dapat ituro dahil sa nakakapanlumong paglubog ng bahay nila sa baha. Binaharin ang kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Bacoor City. Kitang nag-aalangan ang mga motoristang itong suungin ang hanggang tuhod na baha na nagdulot ng moderate traffic pasado 12:00 ng tanghali kanina. Umabot ang baha sa may kahabaan ng mall na ito na ayon sa mga residente ay oras na makaranas ng mabigat na ulan ay agad daw binabaha. George, hinihingi natin yung paglilinaw kaugnay doon sa inireklamo nga ni Rafi sa may San Antonio Valley sa Parañaque at nakausap natin yung Parañaque City LGU. Sabi nila mayroon daw patuloy na koordinasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay doon sa nireklamo niyang proyekto na naging dahilan daw kung bakit sila binaha doon sa kanilang lugar. At as of 3 p.m. George, nasa humigit kumulang 450 families yung nasa evacuation centers sa Parañaque. Samantala, George, personal naman na sinuyod ni DPWH Secretary Vince Dizon at Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang ilang lugar sa Parañaque na pag-usapan ni Dizon at Yamsuan yung mga pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha sa lungsod. Nanawagan naman si Yamsuan sa mga residente ng wastong pagtatapon sa basura para hindi raw makabara sa estero at iba pang daluyan ng tubig doon sa syudad. George? Ayun na nga ang problema, Hana, kasi may mga flood control projects, hindi natin matiyak kung ito ba ay nakakatulong o nakakapinsala, kagaya nga nung
sa case kanina dyan sa Parañaque. But anyway, dyan sa lugar na kinatatayuan mo, may mga lugar pa bang hindi na, mga kalsada pa ba na hindi nadadaanan ngayon? George, dito naman sa Bacoor, nagsuspend din na actually ng klase bukas on all levels, public and private. At pagdating naman dun sa mga kalsada nga, gaya dito sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, so far naman, base doon sa ating huling monitoring, lahat ay passable. Although we can see na merong mga gutter to knee level na baha dito sa may Bacoor City. And we've yet to find out kung meron nang update doon sa iba pang mga lugar. At nasa huling tala, base doon sa huling tala, George, nasa around 44 evacuation centers yung mga apektadong pamilya kung saan doon sila nag-shelter. At tuloy-tuloy naman daw yung mga pagpapakain at pag-udyok ng LGU sa evacuation. Ngayon tuloy-tuloy yung pag-ulan ngayong hapon. Balik sa'yo, George. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Hanati, nag-uulat ng live mula sa Bacoor, Cavite.